Nakatakdang pumasok ang Milwaukee Bucks sa isang bagong yugto matapos i-trade ang matagal ng mukha ng prangkisa na si Giannis Antetokounmpo sa Miami Heat. Sa pamamagitan ng ika-10 at ika-13 overall picks sa 2026 NBA Draft, nagdagdag ang Bucks ng dalawang manlalarong inaasahan nilang mangunguna sa prangkisa sa susunod nitong kabanata. Sa ika-10 pick, pinili ng Milwaukee si Braden Burris, isang guard na bagong galing sa pamumuno sa Arizona Wildcats patungo sa Final Four ng 2026 NCAA Championship. Isang season lamang ang ginugol ni Burris sa Wildcats, kung saan naglaro siya sa 39 games. Nagtala siya ng average na 16.1 points, 4.9 rebounds at 2.4 assists bawat laro habang tumitira ng 39% mula sa 3-point line. Ang guard ay napabilang sa Big 12 All-Freshman Team at First Team All-Big 12. Sa ika-13 pick naman, ginamit ng Bucks ang una sa maraming draft picks na kanilang natanggap mula sa Heat bilang bahagi ng trade ni Giannis. Dito nila pinili ang forward ng Tennessee na si Nate Ament. Isang taon ding naglaro si Ament sa Tennessee kung saan lumahok siya sa 35 games. Nagtala siya ng average na 16.7 points, 6.3 rebounds at 2.3 assists bawat laro habang tumitira ng 33% mula sa labas. Napili si Ament sa SEC All-Freshman Team at Second Team All-SEC. Bago ang kanilang pinakahuling kampanya, umabot ang Bucks sa playoffs sa loob ng 9 na magkakasunod na season. Gayunpaman, sa kanilang huling 3 playoff appearances, hindi nakalusot ang Milwaukee lampas sa unang round. Matapos tuluyang hindi makapasok sa postseason, naging malinaw sa organisasyon na kailangan nilang maghanda para sa buhay pagkatapos ni Antetokounmpo. Narito na ngayon sina Burris at Ament upang tumulong sa pagbuo ng bagong bisyon ng Bucks. Papasok sila sa prangkisa na may mabibigat na inaasahang nakaatang sa kanilang mga balikat. Ngunit hindi sana sila pinili ng Milwaukee bilang ika-10th at ika-13th picks kung hindi naniniwala ang koponan na kaya nilang gampanan ang hamong iyon. Ano sa tingin nyo sa pinili ng Bucks, mga kaibigan? Samantala, isa sa mga pinaka-interesanting kwento sa NBA Draft ay ang pagpili ng Golden State Warriors kay Yaxel Lendeborg bilang ika-11 na overall pick. Bagamat maraming mas kilalang pangalan ang napag-uusapan bago ang draft, nakita ng Warriors ang isang manlalaro na may natatanging kombinasyon ng laki, athleticism, depensa, at kakayahang gumawa ng iba't ibang bagay sa loob ng court. Para sa isang koponang naghahanap ng paraan upang mapahaba pa ang championship window ni Stephen Curry, malinaw na naniniwala sila na si Lendeborg ay maaaring maging mahalagang bahagi ng kanilang kinabukasan. Ang unang dahilan kung bakit pinili ng Warriors si Lendeborg ay ang kanyang versatility. Sa modernong NBA, napakahalaga ng mga manlalarong kayang maglaro sa iba't ibang posisyon. Hindi lamang siya isang rebounder o scorer. Kaya niyang magdala ng bola, magpasa, dumepensa, laban sa iba't ibang uri ng kalaban at gumawa ng maliliit na bagay na hindi agad nakikita sa stat sheet ngunit napakahalaga sa panalo. Ito mismo ang klase ng manlalaro na gustong-gusto ng Warriors dahil ang kanilang sistema ay nakabatay sa mabilis na galaw ng bola, mataas na basketball IQ at kakayahang mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon. Isa pang mahalagang dahilan ay ang depensa. Sa nakalipas na mga taon, madalas na naging problema ng Warriors ang laki at athleticism laban sa mas batang koponan sa Western Conference. Habang patuloy na tumatanda ang kanilang core players, kailangan nila ng mga batang manlalarong may enerhiya at kakayahang depensahan ang pinakamahuhusay na scorer ng kalaban. Dito papasok si Lendeborg. Ang kanyang haba, bilis at agresibong pagdepensa ay maaaring magbigay ng bagong dimensyon sa Warriors. Maaari siyang gamitin laban sa mga wing players, forwards, at kahit ilang centers depende sa sitwasyon. Ngunit marahil ang pinaka-exciting na bahagi ay ang posibilidad na makalaro niya si Stephen Curry. Sa buong NBA, kakaunti lamang ang mga manlalarong may kakayahang baguhin ang depensa gaya ni Curry. Sa sandaling hawak niya ang bola, napipilitang magdoble o mag-adjust ang kalaban. Dahil dito, maraming espasyo ang nabubuksan para sa kanyang mga kakampi. Kung si Lendeborg ay mahusay sa pagputol papunta sa ring, pagkuha ng rebounds, at mabilis na pagtakbo sa transition, maaari siyang maging malaking benepisyaryo ng atensyong ibinibigay ng depensa kay Curry. Isipin na lamang ang isang sitwasyon kung saan dinodoble si Curry sa 3-point line. Kapag nangyari ito, magkakaroon ng pagkakataon si Lendeborg na umatake sa bakanting espasyo. Maaari siyang tumanggap ng pass,
para sa madaling dunk, layup o assist sa ibang kakampi. Ito ang uri ng laro na matagal nang ginagamit ng Warriors upang pahirapan ang kanilang mga kalaban. Ang pagkakaroon ng isang batang atleta tulad ni Lendeborg ay maaaring magbigay ng panibagong enerhiya sa sistemang ito. Bukod dito, maaaring maging malaking tulong si Lendeborg sa rebounding. Isa sa mga kritisismong natanggap ng Warriors sa mga nakaraang season ay ang kakulangan nila sa laki at kakayahang kontrolin ang boards laban sa mas malalaking koponan. Kapag nakakuha ng defensive rebound si Lendeborg, maaari niyang simulan agad ang fast break. Ang kakayahang ito ay napakahalaga dahil gustong-gusto ng Warriors ang mabilis na opensa. Sa halip na maghintay ng point guard, kaya niyang dalhin mismo ang bola at gumawa ng play para sa kanyang mga kakampi. Ang isa pang nakaka-excite ay ang kanyang potensyal na matuto mula sa mga veterano. Hindi araw-araw nagkakaroon ng pagkakataon ang isang rookie na matuto mula kina Stephen Curry, Draymond Green at iba pang mga veteranong may championship experience. Ang kanilang kaalaman sa laro ay maaring makatulong upang mas mapabilis ang pag-unlad ni Lendeborg. Kung bukas siya sa pag-aaral at patuloy na magsisikap, maaari siyang maging isa sa mga pinakaimportanteng batang manlalaro ng Warriors sa susunod na mga taon. Sa opensa, hindi kinakailangang maging pangunahing scorer agad si Lendeborg. Sa katunayan, mas makakabuti kung magpo-focus muna siya sa depensa, rebounding, hustle plays at paggawa ng tamang desisyon. Habang lumilipas ang panahon, maaari niyang paunlarin ang kanyang shooting at ball handling upang maging mas kumpletong manlalaro. Kapag nangyari iyon, lalo siyang magiging mapanganib sa loob ng sistema ng Warriors. Mahalaga rin ang kanyang edad at potensyal. Habang nasa huling bahagi na ng kanilang mga karera sina Curry at Green, kailangang magsimulang maghanda ang Warriors para sa susunod na henerasyon. Ang pagpili kay Lendeborg ay maaaring hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa hinaharap. Maaari siyang maging tulay sa pagitan ng championship era ng Warriors at ng susunod na yugto ng prangkisa. Sa kabuuan, maraming dahilan kung bakit pinili ng Golden State Warriors si Yaxel Lendeborg bilang ika-11 overall pick. Nakita nila ang isang versatile na manlalaro na may kakayahang dumepensa, kumuha ng rebounds, gumawa ng plays at magbigay ng enerhiya sa koponan. Ang pagkakataong makalaro siya kasama si Stephen Curry ay isa sa mga pinakakapanapanabik na bahagi ng kanyang pagdating sa Golden State. Sa tamang development at sapat na panahon, maaari siyang maging mahalagang bahagi ng hinaharap ng Warriors at makatulong sa kanilang hangaring manatiling isa sa mga pinakamahusay na koponan sa NBA. Kung maabot niya ang kanyang buong potensyal, posibleng balang araw ay tingnan ng mga tao ang ika-11 pick na ito bilang isa sa pinakamagagandang desisyon ng Warriors sa panahon ng kanilang muling pagbuo ng koponan. Naging malinaw sa draft na mas interesado pa ang Warriors sa player na ito na isang versatile player kumpara sa sukat na si Aday Mara. Anong masasabi nyo sa pag-draft na ito mga kaibigan?